The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. On the first day of the Feast of Unleavened Bread, when they sacrificed the Passover lamb, Jesus' disciples said to him, "Where do you want us to go and prepare for you to eat the Passover?" He sent two of his disciples and said to them, "Go into the city, and a man will meet you carrying a jar of water. Follow him. Whenever he enters, say to the master of the house, 'The teacher says, where is my guest room, where I may eat the Passover with my disciples?' Then he will show you a large upper room, furnished and ready. Make the preparation for us there." The disciples then went off, entered the city, and found it just as he had told them. And they prepared the Passover. While they were eating, he took bread, said the blessing, broke it, gave it to them, and said, "Take it. This is my body." Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, and they all drank from it. He said to them, "This is my blood of the covenant, which will be shed for many. Amen, I say to you, I shall not drink again the fruit of the vine, until the day when I drink it new in the kingdom of God." Then, after singing a hymn, they went out to the Mount of Olives. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Praise to Jesus and Mary. Now and forever. He said to them, "This is my blood of the covenant, which will be shed for many." Good morning po, mga punta sa tanan. Today we are celebrating the feast of the precious blood of Jesus, ang dugo ng atong Ginoo na si Jesucristo. And this blood of our Lord also flows from our blood. Kining dugo ni Jesus ng Ginoo na sa atin. It is flowing in our blood because by virtue of our baptism, kung tayo bunyagan, kining dugo ng Ginoo naging dugo din natin. Kumbaga, sabi nga, blood transfusion. Ano ba yung blood transfusion? Yung ng dugo sa tao. And it is very important that we do not waste this blood of our Lord. Hindi natin sayangin dugo ng Ginoo na nasa ating kaluluwa, sa ating kalat, sa ating soul. And this blood of Jesus becomes precious and becomes very exalted when we give it to the Lord. Katulad ng tinatawag ng the blood of martyrs. The blood of martyrs. Yung mga dugo ng mga martyr. Yung mga namatay para kay Lord. Yung mga nagsakripisyo, katulad ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz de Manila, at ng iba pang mga Christian o martyr na ibinigay ang kanilang dugo. They paid the blood of Jesus with their own blood. Alam niyo po, yung pinaka-importante na yung ating dugo, ang sabi nga, blood is life. Diba?
Pag wala kang dugo, mamatay ka din. Sabi nila, tama ba? 70% or 90% na to ng atong lawas, ng ating katawan, are blood liquid. Kaya di ba, yung mga na-aksidente, kailangan yung mga na-aksidente, madala agad sa ospital. Kasi kapag kayo na-aksidente o nasaksak at hindi makikinig yung ng dugo, mamatay ka. You can die. Because the blood in itself has its life in us. Kaya importante, brothers and sisters, as we celebrate this feast of the precious blood, to cherish, to give importance on the blood of Jesus that is in us, in our soul. Huwag natin hayaan na masayang yung dugo na gihatag ng Ginoo sa atin, ibigay sa atin sa krus. Ang problema lang, alam niyo yung mga sumisip-sip ng dugo. Ano yung sumisip-sip ng dugo? Una sa lahat, yung lamok. Diba? Marami kang lamok. Buti naman dito sa bukil, hindi masyadong malamok. Alam niyo yung lamok? Sinisip-sip niya yung dugo, diba? Ganon din yung mga lamok sa ating spiritual life. Yung tinatawag na mosquito of the soul. Mosquito of the soul. Ano yun? Yung mga lamok, unti-unti tinatanggal ng dugo ni Lord sa atong kalan. At ano yun? Mga bisyo, mga attachment sa tao, sa lugar, mga hindi maiwanan mga bisyo, yung mga vices, yun yung mga lamok na unti-unti sa atin. Mga maliliit lang, diba? Maliliit na mga akala na, simple lang naman yun. Yun lang naman yung ginawa ko. Hindi naman nakikita ni Lord, hindi naman nakikita ng iba. Pagsisinungaling, lahi. White lies lang naman, sasabihin ng iba. White lies. Total, ano naman yung tinatawag na half-truth. White lies and half-truth are the same. Sasabihin, alam niyo half-truth, sa moral theology, kasi nungalingan din, sasabihin, Father o sister, punta lang ako dun sa punta ako sa, sabihin natin, punta ako dyan sa may Manolo, may bibili ako. Ayun pala, oo nga, may bibili pala siya. Meron din pala siya, kakausapin na iba. Meron pala siya bibigyan na iba. Hindi alam lang, superior. So, half-truth, diba? Hindi lahat sinabi, that's still lying. Sinungalingan pa rin. Mag-ano ako doon. Magputo lang mo na, mag-ano mo dun sa kumbento na yun. Ayusin daw yung yun pala. Iba na pala yung kaayos dun sa kumbento. Hindi na pala yung sister na pala. Ang daan tuloy, kaya yung nagtatuloy yan. See? Half-truth. These are mosquito of the soul. Maliliit lang. And then, pag di nagtagal, anong mangyayari? Magiging vampira. Nakakatakot. Vampire of the soul. Ano yung vampire of the soul? Yun yung sumisip-sip. Talaga ng diba? Sinasayin yung nakapanood ng Dracula. Yung vampire, diba? Nakakatakot, diba? Kasi yung vampire o vampira,
Ano ko sa Bisaya, pampira din ba? Yung pampira, pag kinagat ka sa liig, o sisip-sipin yung iyong dugo hanggang sa ikaw ay mamatay. So yung mga lamok sa kalat, maliliit lang yan. Time will come, magiging pampira. Unti-unti, yung mortal sin, yan na. Hihigupin na yung blood ni Jesus sa ating kalat. Hihigupin yung dugo ni Lord sa ating kalat. Hihigupin yung blood na sinakripisyo ng Ginoo sa krus sa ating kalat. Kasi kinagat na tayo ng pampira. Sana, brothers and sisters, in this feast of the precious blood, maging aware tayo, maging maingat tayo, maging vigilant tayo, makinig lamok, mosquito, kining pampira ng kalat, hindi makapasok sa ating kalat. Hindi makuha ng lamok ng pampira yung dugo na nananalaystay na galing sa Ginoo sa ating kalat. At tingin natin kay Mama Mary, our Blessed Mother, to help us. Ang dugo na nananalaystay kay Jesus ay dugo ni Mama Mary. Alalahanin niyo. The blood of Jesus comes from the blood of Mary. Kaya nga, kung tinignan nila, di ba? Alam niyo ba yung Eucharistic miracle sa Lansyan? Yung Eucharistic miracle na yung wine naging dugo at yung host naging tunay na katawan ni Jesus. Nung in-examine nila yung dugo, the same blood type ni Mama Mary. That's why let us ask the Blessed Mother to help us. Mama Mary, tabangin with na kining lamok, kining pampira, hindi makuha ang dugo ng Ginoo sa ating kalat, in my soul, that the blood of Jesus remains there. Praise be Jesus and Mary. Now and forever.